magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong muli ay nasa daily, every Friday na Rema Fields live prayer po. At ngayon po, tayo pong lahat ay baliktanaw muna po sa ating napag-aralan ngayong linggo po. In Bible study every 4 p.m. po. In 10 signs, you are a lukewarm Christian in this generation and how to change. Ngayon na, umpisahan po ito ni Pastor Maya na banggit po niya sa atin, na ituro po niya sa atin, you only pray when life falls apart. Ito po yung number 1 na signs that you are a lukewarm Christian in this generation. Ngayon po, ayaw ng Diyos ng pabago-bago ng isip. Hindi matapat ang relasyon mo sa Diyos kung ikaw ay lalapit lang sa Kanya kapag ikaw ay may pangangailangan. Sa kadahilan ng busy tayo, hindi nasasabi ng Diyos yung mga bagay na kailangan nating malaman. Kapag hindi consistent ang prayer mo, hindi mo mamamalaya na malayo ka na sa Diyos. Ang bubuhay sa espiritual mo ay ang panalangin. At nabanggit po niya na nagwa-warning ang Diyos para tayo ay magtagumpay. Amen po. Number 2 po, na signs that you are a lukewarm Christian in this generation, God's Word has become an option instead of priority. Ngayon, ang tanong po na iniwan sa atin ni Pastor Maya ay updated ba tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin sa Biblia? Pakainin mo yung spirito mo bago mo pakainin yung mga mata mo. Mahihirapan kang sumunod kung hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos. Patuloy mong alamin ang kalooban ng Diyos, ikaw na Kristyano. Priority mo pa ba ang Diyos sa buhay mo? Siya pa rin ba ang iyong pinaglilingkuran? Ngayon po, sinundan po ito ni Pastor Iam, at nasa kanya po yung pang number 3, at ang sabi po niya, you adjust your conviction to fit the crowd. It is easier to stay quiet than stand for what you know is true. How to change? Remember that pleasing God matters more than people. Sabi po dito, we must obey God rather than men. Bantayan natin ang ating pananampalataya kasi baka hindi na natin ipinaglalaban ang Panginoong Hesus. Tayuan mo ang kalooban ng Diyos. Number 4 po, ay naituro po sa atin ni Pastora Iam, church has become something you attend, not something you value. Worship feels optional and Christian community has slowly become less important. How to change? Stay planted. Faith grows together, stronger when believers grow together. Nabanggit po ni Pastora Iam sa Hebrews chapter 10 verse 25 na minsan dumadating sa time na mahirap na magsimba sa'yo. Dahil hindi perpekto ang simbahang ina-attendan mo. Pero tandaan mo, walang perpektong simbahan. Mahihirapan kang makasurvive kung wala kang simbahan. Kapag may simbahan ka, tutulungan ka ditong makabangon. Mahalaga na may ka-fellowship ka. Ngayon, sinundan po ito ng pagtuturo sa atin ni Pastor Francis. Number 5 po, ang sabi po niya, you know about Jesus but spend very little time with Him. It is possible to know the Bible stories but neglecting true relationship with Jesus. Ang hinahanap sa atin ng Diyos ay ugnayan sa Kanya. At paano ito mababago? Make knowing Jesus your goal, not just knowing about Him. Kilalanin mo siya, huwag ka lang maghanap ng information about sa Kanya. Kaya ka nagbabasa ng Bible dahil nag-aantay ka ng mensahe mula sa Kanya. Ang pagpunta sa langit ay nakadepende sa kung paano tayo nakipagrelasyon dito sa mundo, sa Diyos. Ngayon po, pang number 6, you hide your faith because you are afraid of people's opinions. Ang isang sign na may totoong relationship ka sa Diyos ay inuusig ka dahil sa pananampalataya mo sa Kanya. Paano po ito mababago? Sabi niya po dito, don't be ashamed of the one who did everything for you. At ang last po,
tinuro po sa atin ni Pastora Dayan, you've stopped fighting the sins you've grown comfortable with. Conviction has slowly turned into compromise. How to change? Bring it to the light. God's grace gives you strength to keep fighting. Sign na maligamgam ka na, nag-stop ka ng labanan ng kasalanan. Ngayon, nasabi po ni Pastora Dayan, i-expose mo yung kasalanan. Sabihin mo ito sa Diyos. Magpatulong tayo sa Diyos. Kung magiging transparent tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Always, lumapit tayo sa Diyos dahil na sino mang lalapit sa Kanya, hindi niya itatabon. At ang pang-last po, your relationship with God feels routine instead of real. You go through the motions, but your heart isn't fully engaged. How to change? Ask God to renew your love for Him, not just your religious habit. Hinahanap ng Diyos yung puso mo sa bawat ginagawa mo. Maging prayer po natin, ang sabi po ni Pastora Dayan, Lord, renew my heart. Kailangan natin ng bagong puso. Kailangan natin magkaroon ng intimacy sa Diyos. Isuko natin sa Diyos sa mga bagay na kumakain sa attention natin sa Kanya. Ngayon po, ito po yung pinag-aralan po natin ngayong linggo. Maganda po na yung mga tinuro po sa atin ng ating mga pastor ay patuloy po natin i-apply sa ating pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Diyos. Ito po si Pastora ito. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At ngayong Friday po ulit, tayo po ay sama-sama na manalangin at magpuri po sa Panginoon. Idulog natin sa Diyos ang mga bagay na dapat nating idulog, dapat nating ipanalangin sa Diyos. Bago po yan, meron lang po akong basahin sa inyo dito po sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi niya po doon, hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Alam niyo po, minsan, ang prayer po o ang pag-seek po sa Lord, minsan ito yung nagiging last option natin, wherein dapat ito po ang ating maging first option. Amen po. At kapag may sakit, minsan ang magiging attitude natin, kapag may sakit, saka lang magpe-pray. Kapag may nararamdaman, ito saka lang magpe-pray. Kapag may problema sa pamilya o may problema sa pera, saka lang lalapit sa Diyos. Amen po. Pero alam niyo po, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, isisik natin ang Diyos, hahanapin natin na ang Diyos. Hindi lang tuwing may pangangailangan tayo. Amen po. At naalala ko po yung isang teaching na napakinggan ko po kay Catherine Kuhlman. Ang sabi po niya doon, prayer is not a luxury, it is life. Ibig sabihin, ang prayer ay hindi luho. Ito po ang mismong buhay natin, mga Kristiyano. At kung ikaw ay isang mananampalataya, isang Kristiyano na seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, para sa iyo, ang pananalangin ay buhay. Amen po. At hindi ka mabubuhay kung hindi ka mananalangin. Amen po ba? Sabi nga po, sa loob ng isang araw, ang minimum na sinabi sa atin na manalangin ay 1 oras. Pero ang sabi nga po sa atin palagi, higitan natin yung 1 oras sa pananalangin. Amen po. At hindi ka mabubuhay kung hindi ka mananalangin. At ang isang Kristiyano po, kagaya po ng pinag-aralan po natin, ito pong week na to, about lukewarm Christian. Ano po, ang isang Kristiyano, alam niyo po ba, kaya po nagiging lukewarm o kaya nagiging maligamgam ang isang Kristiyano ay dahilan din, isa po dito ay ang kakulangan sa panalangin. Bakit kung ang panalangin mo ay sapat, kung ikaw ay, sabi nga po, punong-puno ka ng panalangin, hindi mo maiisip ang na umalis sa paglilingkod. Hindi mo maiisip ang panlalamig o ang pagiging maligamgam. Bakit? Kasi punong-puno ka ng panalangin. At sabi nga po, kaya nga no wonder kung bakit madaling matukso o madaling lumayo o umalis kapag nagkakaproblema ang isang tao kasi kulang sa prayer. Mapapansin po natin, yung mga Kristiyano na umaalis sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga Kristiyano na nanlalamig, yung mga Kristiyano na nagbabackslide. Alam niyo po, mapapansin natin, ito yung mga tao na kulang sa prayer. Ito yung mga tao na hindi babad sa prayer.
Amen po. Kasi kung ikaw ay sensitibo, kung palagi mong sinisik ang Diyos, nasabi nga po, mararanasan mo ang kalapitan ng Diyos at hindi ka lalayo. Amen po. At kaya nga po, ang mga Kristiyano na hindi mapanalanginin, hindi sinisik ang Diyos, ito po yung mga Kristiyano na hindi marunong lumaban. Amen po. Bakit? Kasi disconnected sila sa source of life. At ang source of life po natin, ang source ng buhay po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Amen po. At kapag malayo ka sa Diyos, wala kang magagawa. Hindi po sinabi doon na konti lang ang magagawa mo, kundi ang sinabi po doon, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, wala at all. Amen po. At kung wala kang prayer, basically, walang answered prayer. At prayer is mutual surrender. Sa isa po pong teaching ni Catherine Coleman, sinabi po niya doon na you give yourself to God and He, in return, gives Himself to you. Ulitin ko po, sabi niya po doon, you give yourself to God and He, in return, gives Himself to you. Sabi po doon sa Jeremiah chapter 29 verse 13 na binasa ko po sa inyo kanina, hindi po sinabi doon na hanapin natin ang blessing. Kundi ang sabi po ng Panginoon doon, hanapin ninyo ako. Amen po. Hindi niya sinabi na seek the blessing, kundi ang sabi niya, seek me. Amen po. Kapag natagpuan mo ang Diyos, kasunod na po nito ang pagpapala. Amen po. At kaya nga po, kagaya ng sinabi ko po kanina, tayo mga Kristiyano, hindi pwede natatawag lang tayo sa Diyos kapag tayo ay may sakit or kapag kailangan natin ng pagpapala. Tatawag tayo sa Diyos kasi ito yung kailangan natin gawin. Tatawag tayo sa Diyos kasi ito yung nararapat na gawin natin. Amen po. At prayer is a two-way communication. Ibig sabihin, hindi po ito monologue, kundi ang prayer, ito po ay isang dialogue. Ibig sabihin, may kausap ka, meron kang sinesearch, meron kang sinisik. Kaya nga may kausap ka, so search Him, seek Him, and listen to Him. Amen po. At ang prayer po ay hindi optional. Na kapag gusto mo lang, saka ka mananalangin, na kapag may nangyari lang na hindi maganda, saka ka lalapit at tatawag sa Diyos. Kundi ang sabi nga po niya dito, ang prayer po ay hindi optional. Kundi ang prayer ay hindi lamang para sa mga pastor lang. Ang prayer ay hindi para lang sa prayer meeting. O ang prayer ay hindi para lang sa mga manggagawa. Kundi ang pananalangin po ay para sa ating lahat. Ikaw na nakakapakinig ng salita ng Diyos, ikaw na nakakaalam kung paano manalangin, ikaw na Kristiyano na tinubos ng Diyos, ang pananalangin po ay para sa atin. Amen po. Prayer is the daily breath of every believer. Ito po ay hininga natin. At kung wala ang hininga mo, kung hindi ka hihinga, mamamatay ka. At ganoon din naman po, kung hindi ka mananalangin, sabi nga po, mawawalan tayo ng buhay. Prayer is life. Ang prayer is our lifeline. Amen po. Ito yung buhay natin. Amen po. Sige po, mag-start po tayo na mag-worship po sa Panginoon. Sabihin po natin sa ating Diyos sa presensya mo, Panginoon Jesus. Sa presensya
na. Sir, Dabang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming bansa, at ang gobyerno, Lord, sa aming bansa, Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon na pinalalagyan ngayon, at pinaroroonan ngayon ng mga tao sa bansang ito, Panginoon, maging ang gobyerno, Panginoon, na yung tinatag, Lord, sa bansa namin, kapatid namin na ginagapusan, ngayong mga demonyo na patuloy na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa mga tao sa bansang ito, sa pangalan ni Jesus, kayong mga demonyo na nagbibigay ng kahirapan, kakulangan, ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan niyo sa buhay ng mga tao sa bansang ito. Kayong mga sinungaling na spirito, kayong mga spirito na nagdahaya sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. Kayong mga religious spirit, kayo na familiar spirit ay binabind namin in the mighty name of Jesus. Kayo mga demonyo nagpapakalat ng maling katuruan, maling relihiyon ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa pangalan ni Jesus. Ikaw, kayo na mga spirito na natutulak sa mga tao, kayo mga demonyo na natutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na mali sa harapan ng Panginoon, ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ikaw na spirito ng adiksyon, ikaw na spirito ng droga, ng bisyo, ng sugal, ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo sa bansang ito. Kayo mga demonyo na nagbukos ng kamatayan, ng maagang kamatayan, maagang pag-aasawa, pagkasira ng mga relasyon ng pamilya, ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan niyo sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ngayon kayo ng mga demonyo, nagtutulak sa mga opisyal ng gobyerno na nakawin ang mga pera na hindi sa kanila, ay gamitin ito sa mali, ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan nyo. Ikaw na spirito na nagbibigay ng kaguluhan, hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na injustice, ay patuloy namin winawasak sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Patuloy, Panginoon, nagpapakawala kami sa North, South, East, and West, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ng Espiritu ng kaligtasan, kagalingan, kasaganahan, restoration, revival, liberty, deliverance, Panginoon. Patuloy na nagpapakawala kami, Lord, ng kaayusan, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ang nagmumula sa iyo, magbuklod, Panginoon, Lord, sa bansa namin, Panginoon, ay nagwiwika kami na ikaw lamang ang kikilalaning Diyos, Panginoong Jesus, sa bansa namin. Nagwiwika kami ng Krisyano na bansa, nagwiwika kami ng bansa na magandang ekonomiya, na malaya sa utang, debt-free, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy dalangin namin na palitan mo ang mga nasa pwesto, Panginoon, sa gobyerno namin, na walang malasakit sa nasasakupan nila, walang pag-ibig sa kapwa nila, Panginoon, Lord, walang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon, walang takot sa iyo, at palitan mo, Panginoon, Lord, ng mga leaders, Panginoon, na may pagkatakot sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Lord, na patuloy din at tinataas namin sa iyo may mga prayer requests, Lord, sa mga oras na ito. Ito man ay laman ng mga puso namin, Lord, laman ng confession namin. Ito man ay lagi namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat sa katugunan ng mga bagay na ito, Panginoon, Lord. Salamat sa kaligtasan ng mga tao na ipinapanalangin namin. Salamat, Lord, sa kasaganahan, pagpapala. Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa patuloy namin na tinataas sa iyo, Panginoon, Lord, ang church planting dito sa Rema, Panginoon, evangelistic church organization, Panginoon. Dalangin namin na mangyari ang kalooban mo, Panginoon, Lord, yung vision na pinagkatiwala mo sa iyong mga lingkod, ay patuloy mo, Panginoon, na
tuparin. O Diyos, Lord, dalangin namin na ginagapusan namin kayong mga demonyo na humahadlang para matayuan ang simbahan, ang mga lugar, ang mga bayan na kalooban ng Diyos na mapatayuan ang simbahan. Ay ginagapusan namin, minawasak namin ang mga paghahadlang niyo sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Panginoon, Lord, nagbibigay kami, Panginoon, ng continuous supply at provision mo, Panginoon, financially, spiritually, materially, Lord, sa church planting, Panginoon, dito sa organisasyon ng Rema, Panginoon. Patuloy mo na ilagay sa spirito ng mga prayer warriors, Lord, ang kapanganakan, ang pagkapanganak sa mga simbahan na ito, Panginoon, na kalooban mong matayuan, Panginoon. Lord, i-declare kami, Panginoon, na matatayuan ang Luzon, ang Visayas, at ang Mindanao, Panginoon, Lord, sa kabuuan ng bansang Pilipinas, sa mga simbahan, Lord, na maglalapit ng mga tao at kaluluwa sa iyo, Panginoon. At hindi, tinataas namin sa iyo ang mga workers, Panginoon, Lord, sa kabuuan ng organization ng Rema. Dalangin namin na patuloy mong palakasin at patatagin ang mga lingkod mo sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa kanila. Lord, manguna ka, Lord, sa kanilang sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo ng wisdom at knowledge, Lord, sa bawat decision makings na gagawin ng iyong mga lingkod, Panginoon. At patuloy namin na ginagapusan kayong mga demonyo na nagbibigay ng distraction sa mga lingkod ng Diyos, kayong mga demonyo ng false love, kayong mga word-of spirit, kayong mga demonyo na nagbibigay ng mga negatibong bulong, ikaw na demonyo na patuloy na nagpapauli sa mga lingkod ng Diyos, nagpukos para talikuran ng mga pagkatawag ng Diyos sa buhay nila ay ginagapusa namin at winawasak namin ang lahat ng kapangyarihan niyo sa buhay namin sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy ka pa na tumawag, Lord, ng mga future pastors and workers dito sa organization ng Rema, Panginoon, sa mga simbahan mo, Panginoon. Lord, tumawag ka ng mga Kristyano na mamahalin ka ng higit pa sa buhay nila at paglilingkuran ka ng hanggang kamatayan, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy namin dinadalangin sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Patuloy kang magpadala, Panginoon, ng mga mag-aani, ng mga manggagawa, Panginoon, sa mga huling araw na ito. Salamat, Lord, sa mga kaluluwang maliligtas. Salamat, Panginoon, Lord, sa mga kaluluwa na makakarating, Lord, mga taong makakarating sa langit, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, dahil din naman patuloy na tinataas namin sa iyo ang aming Senyor Pastor, Panginoon, na si Pastor Noel. Sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin ikaw na infirmity spirit sa buhay ng aming pastor ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Nagpapahina ng kanyang immune system, ng kanyang katawan, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Anumang sakit at karamdaman ay hindi namin pinapahintulutan sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang bawat organs ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Dayon, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami ng kagalingan sa buhay ng aming pastor, ng kumpletong kagalingan sa buhay niya, Panginoon. Lord, salamat sa maayos na pag-function ng kanyang mga organs, maayos na pag-function ng kanyang katawan, maayos na pag-flow ng kanyang dugo, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy mo, Panginoon, na palakasin ang aming pastor, Panginoon, nang sa gayon mas mahaba pang taon ang magagamit niya, Panginoon, upang ikaw ay mapaglingkuran niya, Panginoon, makapaglingkod sa iyo ng tapat, O Diyos. Hindi naman, Panginoon, patuloy na dalangin namin na pagpalain mo ang aming pastor sa unang kanyang pamilya, Panginoon, mga kapatid, O Diyos, at ng mga mahal sa buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, gayon din sa provision mo sa buhay ng aming Pastor Boy, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat hawakan ng kanyang mga kamay, Panginoon. At Lord God, pagpalain mo ang bawat panalangin ng aming pastor at ang bawat desire ng kanyang puso na naaayon sa iyong kalooban. Salamat sa katugunan nito, Panginoon. Ngayon din, Lord, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng organization ng Rema Evangelistic Church
international, ng aming mga leaders, Panginoon, magmula sa aming mga district pastors, sa mga board of members, Panginoon, sa mga kabuuan ng kapastoran ng Rema. Salamat, Panginoon, pagkaisahin mo ang bawat isa ng iisang puso, iisang hangarin. Yun ay ang malugod ka namin, Panginoon. Lord, dun sa aming mga leaders, Panginoon, patuloy na hayaan mo na ang bawat gagawin nila, Panginoon, ito ay para sa ikaayos at sa ikagaganda, Panginoon, ng gawaing itinayo mo, Panginoon. At Lord, dalangin din namin na punuin mo ng pag-ibig na nagmumula sa iyo ang bawat leaders namin at ang kabuuan ng organisasyon ng Rema Evangelistic Church, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin, ikaw na demonyo ng pagkakampi-kampi, Jezebel and Absalom Spirit ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Nagkikreate ng away, gulo, problema, ng strife, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Anumang hatred sa kabuuan ng organisasyong ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami, O Diyos, ng pagkakaisa. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng kapayapaan at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng wisdom ang aming mga leaders, Panginoon, nang sa gayon, makapag pa-organize, Panginoon, ng programa na hindi ang programa ng tao, kundi ang programa mo siyang matupad, Panginoon. Hindi naman, Panginoon, ikaw nga ang siyang maglagay ng mga ng anointing, Panginoon, sa bawat leaders namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Gayon din, patuloy na tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang nalalapit na Mid-Year Camp 2026 sa darating na August 20 to August 23, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ngayon pa lang nagwiwika na kami, Panginoon, ng victory sa camp na ito, O Diyos. Lord, magmula sa arrival hanggang sa departure, magmula sa unang araw ng service hanggang sa kahuli-hulihang service, Panginoon, patuloy na ang pagsama mo, ang pagyakap ng banal mong Espiritu, ng iyong banal na presensya, ang siyang panalangin namin. O Diyos, doon sa bawat services, morning, afternoon, and evening service, sa bawat divided seminar, Panginoon, sa bawat prayer, Panginoon, patuloy na ang pangungusap mong dalangin namin. Patuloy din, O Diyos, na doon sa mga tao na dadalhin namin sa camp na ito, sa mga baguhan at sa mga datihan na nanlalamig, maging sa mga datihan ng miyembro ng simbahan. Patuloy, Panginoon, na dalangin namin na may encounter ka, Panginoon, ng mga taong dadalhin namin sa camp na ito. Gayon din namin, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na dalangin namin na sa camp na ito, maraming mga kaluluwa ang mabuborn again, Panginoon. Maraming mga tao ang tatalima sa salita mo, O Diyos. At maraming mga tao, Panginoon, ang maglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, magtawag ka ng mga future na manggagawa at mga pastor sa camp na ito, O Diyos, na magiging katuwang ng gawain mo, Panginoon. Lord God, hindi salamat sa lahat ng activity sa camp na ito. Manguna ka at mangusap ka sa amin, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin kayo ng mga demonyo na nakatakdang mag-possess sa mga tao. Sa camp na yan, ay binawasak namin, inutusan ka namin. Ngayon parang nabitawan mo na ang camp na ito. At bitawan mo mga tao na dadalhin namin sa camp na yan sa pangalan ni Jesus. Na hindi sa pangalan ni Jesus, patuloy na inuutusan ka namin na bitawan mga instrumento na gagamitin sa camping. Sa pangalan ni Jesus, Bitawan mo, Satanas, ang mga sasakyan na gagamitin sa camp na ito sa pangalan ni Jesus. Kayo, ikaw na demonyo ng aksidente, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan namin na bitawan ang camp na ito sa pangalan ni Jesus. Ito ay gawain ng Diyos. At inuutusan ka namin na ialis ang iyong mga kamay sa mga tao sa camp na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, nagwiwika kami, Panginoon, ng katagumpayan ng camp na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpupuri pa lang namin sa iyo, sa pag-aawitan pa lamang, Panginoon. Manguda ka na, mangusap ka na, Panginoon, at punuin ng glory mo, Panginoon, ang lugar ng pagdarausan ng camp na ito, O Diyos, yung campsite, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin sa bawat committee
ng camp na ito, O Diyos, sa bawat head committee at sa bawat miyembro ng committee na ito, O Diyos, salamat. Ikaw nga, Panginoon, ang siyang maglagay ng tamang ministry sa mga tamang tao, Panginoon. Gayun din, ikaw ang siyang magtanggal ng mga tao na hindi karapat-dapat sa ministry, Panginoon. Salamat, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat committee ng camp na ito. I-anoint mo ang bawat isa, Panginoon. Hindi, O Diyos, patuloy na tinataas namin sa iyo ang daily live Bible study dito sa Rema Fields, Panginoon. Lord, yung mga pastor na ginagamit mo para magturo at ipahayag ang mensahe mo, i-anoint mo ang mga labi ng mga tagapagturo, Panginoon. Ang iyong salita lamang, yung mensahe lamang ang maipahayag, O Diyos, at dalangin namin na marami pa ang marating at maabot ng iyong mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ng live Bible study sa Rema Fields, Panginoon. Marami ang mabuborn again. Maraming tenga ang makakarinig ng iyong salita. Maraming mga tao ang tatalima sa iyo, Panginoon. At maraming mga tao, Panginoon, ang magbabalik loob sa iyo. Salamat, Panginoon, sa anointing na ibinibigay mo sa daily Bible study namin dito sa Rema Fields, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuritan namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon. Patuloy namin na pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga hinihiling namin. Panginoon Lord, salamat sa katugunan ng mga bagay na ito, Panginoon Lord. Sinabi mo sa Marcos chapter 11, verse 23 to 24. Ano man ang hiningi namin sa panalangin, sumampalataya kami natanggap namin ito at matatanggap na namin ito. Kaya patuloy, Panginoon, na dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat.